Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ating pag-uusapan para sa vlog na ito ang magaganap na Grand Finals ng Miss Grand International sa October 18. So mga kapolitika, atin ring sasagutin yung tanong kung bakit nga ba mahirap na dayain ang magiging resulta ng Miss Grand at si Emma Tiglao. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ang videong ito ay bilang suporta mga kapolitika dito sa ating candidate na si Emma Tiglao at yung protesta natin dito sa mga nababasa at naririnig natin sa mundo ng social media na tila ba parang Latina daw ang kukurunahan ni Nawat. So kasi bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ang sabi niya, isa sa mga pinakamabigat niya na criteria is popularity, yung beautiful at yung widely accepted, di ba? So yun yung bagong pakulo ni Nawat. So paano ngayon maging popular yung Latinas dito sa mga paandar nila sa social media mo, especially yung mga reaction, wala namang, hindi naman sila angat. Wala naman sa top yung mga Latinas na mga paborito ni Nawat. At ngayon ay isa pala doon sa mga Latinas na paborito ni Nawat ang kanyang ipapanalo kahit wala naman doon sa mga popularity vote or sa mga country power vote. So conflict doon sa kanyang sinasabi na ang gusto niya ay popular daw yung dapat na mananalo. So malaking problema ito mga kapolitika at malaking gulo sa mga Pinoy dahil maki-question na naman ang kredibilidad ng organization at ni Nawat. So bakit ba natin ito pinag-uusapan at nagpoprotesta tayo dito sa ating vlog? Dahil may mga balita na baka daw si Venezuela, kasi na-mention niya doon sa kanyang vlog sa TikTok na nagustuhan niya daw yung kulay na green na nag-stand out daw doon sa preliminary competition. So ang isa lang naman doon sa standout na Latina na kung saan ay matunog rin ang kanyang pangalan sa social media ay itong si Venezuela. So hindi natin alam mga kapolitika kung ano ang mga tumatakbo ngayon sa isipan ni Nawat, pero malakas ang aking kutob na talagang hindi niya ibibigay kay Emma Tiglao yung corona ngayong taon. At meron akong kutob na ginagamit lang tayo sa engagement. So itong videong ito ay bilang protesta at ating panawagan ng malinis na kompetisyon dito sa Miss Grand International, dahil kahit yung mga malalaking social media star is tumulong na rin dito kay Emma Tiglao, and then here comes magkakaroon ng luto-luto na naman dito sa kailang resulta. Ginagawan lang po natin ito ng video bilang suporta dito kay Emma Tiglao kasi kawawa naman siya. Kitang-kita naman dito yung kanyang pagod at effort at yung kanyang mga ginagawang eksena para lang talaga mapansin at nagdo-draw siya ng malawak na audience, ng fan base, at sayang mga kapolitika kung hindi sa kanya mapupunta yung corona. Okay? So aside from this is nagkaroon na rin po pala ng butuhan dito sa sa kanilang page na kung saan pa sa ito sa Country Power of the Year, dahil isa lang nga yung mananalo, and then apat doon sa mga natitira na finalist, si Peru, si Paraguay, Myanmar, and then si Philippines. So apat at isa lang sa kanila yung tatanghalin na Country Power of the Year. So alam naman natin na gumawa ng kasaysayan itong si Emma Tiglao bilang first representative ng Miss Grand na humakot ng 1 milyong reaction dito sa social media. So ito na yung sagot doon sa tanong ni Teresa kung gaano ka-famous itong si Emma Tiglao. So pinakitaan sila ng resibo mga kapolitika. Okay, so I believe na itong si Teresa, ang gugustuhin niya ngayon ay itong si Emma, and then si Nawat is yung gusto niya na Latina. So baka nagkakaroon sila ngayon ng mga pagtatalo kasi yun ang sabi niya doon sa interview niya na most of the time isang tatalo sila ni Nawat sa mga resulta ng winner dito sa Miss Grand International. At dahil nga doon sa 1 milyon na reaction sa pictures ni Emma Tiglao at umabot ng 9 million yung lahat, yung overall total na reaction.
So imagine mga kapolitika kung magkano kaya ang kinikita doon ng Miss Grand International, aside pa dito sa hundreds of thousands na hinakot ni Emma na maging followers, maging avid na taga-subaybay ng MGI ng papageant nila. Okay, kasi kung makikita naman yun na napakarami ang mga nag-follow, from 7.5 million naging 8.1 million na yung followers ng Miss Grand International. So ibig sabihin is daan-daang libo yung hinakot ni Emma Tiglao para ilagay dito sa page ng Miss Grand International. So ganun ka-impluwensya, kama-impluwensya itong si Emma, at popularity wise na kung saan isinahanap nila na ito na ibinigay na sa kanilang harapan. So ewan ko lang kung hindi pa sila madadala dito or hindi pa sila makonsensya at gugustuhin pa rin nila kung sino yung malapit sa kanilang puso at isipan. So we hope mga kapolitika, yung sa atin lang ay yung maging resulta ay makikita naman natin na fair and square at hindi naman maging mukhang kawawa itong si Emma Tiglao at mabaliwala yung lahat ng effort at pinaghirapan niya para masungkit ang mailap na corona ng Miss Grand. So tayo, aside from this, is siguro kung makuha ni Emma yung corona, parang sa feeling ko mga kapolitika is nalulungkot rin ako para kay CJ Opiasa. Kasi supposed to be yung last year is sa kanya na talaga yun, sa kanya sana yun. It's just that hindi talaga siya hindi siya pinaboran ni Nawat doon sa competition night. So medyo naawa ako dahil itong si CJ Opiasa, although may crown siya, pero masasapawan na siya ngayon ni Emma Tiglao in case mananalo siya bukas dito sa Miss Grand. At isa pa ay sana hindi lang nagagamit for engagement itong si Emma Tiglao para sa kailang mga social media platform. So at yung isa sa mga kinakatakutan ko mga kapolitika ay sana hindi siya matulad kay Rabia Mateo na hindi ibinigay yung lahat doon sa preliminary competition and then hindi siya natawag para doon sa top 10. So sayang yung gown na pasabog niya sana doon sa next cut, pero dahil hindi siya umabot doon sa round na yun ay hindi niya na nagamit yung pasabog niya na gown. So sana iswag at hindi mangyari yun kay Emma bukas dito sa kailang finals night. At kasi bakit din natin ito pinag-usapan mga kapolitika, kasi tingin ko yung sinasabi ni Nawat kanina di doon sa TikTok niya is sa tingin ko palusot niya na lang yun kung in case matatalo itong si Emma. So wag naman sanang lutuin ang resulta ng maging laban dito sa Miss Grand. So mga kapolitika, agree po ba kayo dito sa ating sinasabi na mahirapan si Nawat na dayain ang resulta dahil sa kanyang criteria ng popularity? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.